pag-usapan natin tong District 3, tong labanan dito sa pagka-congressman. Kasi talagang ang init ng laban dito eh. May nabalitaan pa nga po tayo di umano na itong congressman dito ay nagpatawag nung nakaraan ng mga barangay tanod at ilang mga kagawad. Ako po talagang bumuhos. Talagang bumuhos. Ang nakakabilib, nakakamangha talagang iba ang gagawin talaga at talagang pipiliting manalo at hindi papayag na matalo ngayong darating na halalan dito sa pagka-congressman dito sa lungsod ng Maynila, dito sa District 3. Pero sa tingin natin na kahit na anong gawin na pambobola sa mga taga District 3, hindi niya na kayang bulahin ng mga tao dito. Ayan po, nasa aking instinct yan na hindi niya na kayang bulahin ng mga tao rito dahil alam na ng mga tao ang talagang ugali. Di ba? Yan ang inaano natin yung ugali. Kailangan yung ugali natin, lalo-lalo na tayo lingkod bayan, sana ay nagpapakita tayo at nagpaparamdam tayo hindi lang sa araw ng halalan. Dapat nagpaparamdam tayo araw-araw. Di ba? At nakita rin po natin yung pagtanggap ng ilang mga taga-District 3 dito sa kalaban na itong incumbent dyan na si Apple Nieto na talagang gustong-gusto talaga siya ng mga taga-District 3. Dahil alam din po natin ay yung mga tao kasi alam natin ay yung mga tao na hindi lang po yan nadadala sa mga ibinibigay ng mga kandidato. Hindi mo sila madadala. Alam nila na sa inyo ko, di ba? Bibigyan mo yung isang mga botante, magbibigay ka na magbibigay. Siyempre, sasabihin niya sa inyo. Pero alam niyan kung sino iboboto nila. Dahil tandaan natin, yung mga incumbent na halos lahat ng incumbent ngayon, hindi naman sila mapupunta dyan sa pwesto na yan kung wala itong si Yorme. Tandaan niyo po yan. Real talk tayo. Dahil lang kay Yorme, kaya sila nandyan. Ngayon, kinalaban nila itong si Yorme, saan sila dadamputin? Kahit na anong gawin na paninira ninyo sa kalaban ninyo, lalo-lalo na dito kay Yorme, kahit na anong gawin natin paninira, hindi po tatalab yan sa Manileño. Alam nyo po yan. Na itong si Yorme, kahit na anong sira mo dito, hindi ito papansinin ng ilang Manileño. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi napakarami na niyang nagawa eh. Kayo sira lang nagawa ninyo eh. Di ba? Ito pang si Apple Nieto, nakita natin, di ba? Talagang onan siya sa mga kanyang mga kadistrito. Talagang niyayakap niya yung mga kanyang kadistrito. Di ba? At ito'y dugong Nieto. Di ba? Alangan naman na kayo suportahan. Di ba? Hindi na susuporta sa inyo. Di ba? Alam natin na kayo ang incumbent sa District 3. Pero sa tingin ko medyo ayaw sa atin na ng mga tao eh. Di ba? Lalo-lalo na binigyan kayo na napakabigat na kalaban. Di ba? Lupit ng kalaban na ito sa District 3, no? Si Apple Nieto, biruin nyo. Di ba? Si Apple Nieto, kalaban ni incumbent congressman dyan. Di ba? Anong kakainin yan? Yung mga iba kasi, nakikita kasi ng mga ilang Manileño, particular na dito sa District 3, ngayon na lang na mag-i-eleksyon tayo, nagiging active na makasalamuha itong mga kababayan nating Manileño dito sa District 3. Ngayon na lang tayo nagpapakita kapag 5 buwan na lang eleksyon na. Diba dapat nagpapakita tayo dyan lagi? Kasi yan ang nagdala sa atin, naglagay sa atin sa posisyon yung mga tao. Huwag natin silang kalimutan. Kaso nga lang, mukhang nakakalimutan yung mga tao. Kaya ngayon, yung mga tao ngayon, di ba, nandito na. Lumipat na. Nauuso na naman ang switch. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag maganda yung yung pinakita sa atin ng isang tao, lalo-lalo na itong si Yorme, ang ganda ng ipinakita sa atin, sana tinatanaw din natin ang utang na loob. Hindi yung tumakbo lang siya sa pagka-mayor, galit na kayo. Diba doon tayo nagtataka eh. Ako din doon ang nagtataka. Nagsabi lang ito at nagpaalam naman ito sa kanila. Natatakbo ng mayor itong si Yorme.
Bakit sila galit na galit? Ayan ang inaano ko, bakit sila galit na galit? Ano ba ang meron dyan na hindi alam ni Yorme at matama lalaman niya pag siya'y nakabalik? Di ba? Yan ang ano dyan yung tanong dyan Di ba? Ano yung malalaman ni Yorme? Pag siya'y nakabalik na parang ayaw ipaalam na itong mga ito. Di ba? Pag yan, si Yorme nakabalik ng lungsod ng Maynila, tandaan niyo po yan. Maraming hindi na makakabalik. Tandaan niyo yan. Kasi itong nangyayari kasi sa atin, si Apple niya ito, simple, patawa-tawa lang, di ba? Tawa lang ng tawa, ngiti, smile-smile lang. Di ba? Kasi, confident siguro na kahit papano, meron siyang laban. Di ba? Hindi katulad nitong kalaban niya na kailangan mong, naku po, Mariusip, triple, dagdagan mo pa. Para tayo may lukluk. Di ba? Maibalik tayo dyan. Kaso nga lang, naku po, mabigat talaga kalaban si Yorme. Aminin nyo na po yan. Napakabigat kalaban ni Isko Moreno Dumagoso. Magandang araw po at God bless.